Hi guys, what's up? So for today's video guys is meron lang akong ita-topic saglit kasi may nag-comment sa yung previous video natin which si si uh, si Sir Florence Anthony Official 9236. Siya nag-comment sa atin regarding niya. Actually yung comment niya, sabi niya daw una is malakas maka power loss ng VZ. Yan yung sabi niya, which is well, totoo naman yun dahil nga magalaw yung internals. But kasi guys, hindi naman siya nagiging issue talaga dito kasi yun nare-remedyohan naman. Kaya sinabi ko sa kanya na gagawa ko ng video na lang titingnan ko yung bali papakita ko kung ano yung mga sa internals yung nire-reinforce ko gamit yung brake sponge. Ito 1mm lang to guys So yung ginamit ko. And any brake sponge guys, hindi naman kailangan na ito talaga. Okay, any brake sponge available sa inyo. So ang ginawa ko lang guys is yung yung allowed lang. Sa example, kung anong kategory mo, open class ba or BMAX. Kasi sa open class ang dami mong pwedeng gawing remedyo sa pwede mong gawin na paraan para mawala talaga yung parang loose parang galaw ng mga internals. Kaso hindi siya applicable naman sa BMAX. So since BMAX to na build, ang gagawin lang ang pinapakita ko lang is for the BMAX lang na kaya hanggang saan, okay? So first is andito topic ko lang ito saglit guys. Ito na gear guys, wala na akong magagawa dito guys na may movement kasi pagkakaalam ko bawal maglagay ng dito sa gitna sa BMAX. May nagsabi na na pwede pero di ko kasi matukoy kung ano ba talaga, kaya hindi ako naglalagay. And so dito tayo sa chassis. So ang ginawa ko guys is eto. Lagay ako dito ng 1mm. Ito pakita ko guys Yan, lagay ako dyan. And then naglagay din ako dito. Yan, dyan na yan. Okay, kita ko saan ang part. Yan. Yan, sa akin to guys pag ako naglalagay sa VZ. Yan. Okay, naglalagay ako niyan. Yan yung ginagawa ko. And then, actually guys, pwede kang si Bro Alvin, naglagay siya ng dito na part. Sa akin, hindi ako naglalagay doon. Pakita ko na lang kung bakit ako naglalagay. Kasi nga, pag naglagay na kasi ako niyan, okay na hindi na siya nagalaw Tsaka, pwede din maglagay kayo dito. Tama yun. Ito. Tsaka ito. Okay. And then, dito, na part, naglalagay ako sa ganito. Kikita ba? Yan, sa cover. At saka tama to guys inano ni Bro Alvin, naglagay siya ng sponge dito na ganito. Tama yan guys. Naglalagay din ako ng ganyan. Hindi ko na lang ginalaw yung sa kanya kasi okay naman pagkalagay So yun yung purpose doon. Let's kita. Hindi ko maka-close. Yun, halak na. Yan. So, and then dito tayo sa battery naman, yung holder niya, motor holder niya. Ito, naglalagay ako dito ng ganito. Okay? Yan lang nilalagay ko. And then dito maglagay ko ng sponge for the terminals. Need yan para hindi lulubog yung terminal niyo. Okay? Si Bro Alvin naglagay nito, hindi ko na lang ginalaw. Okay? Yan, 1mm din to. Ganyan. And so, lagay natin. Pakita ko lang guys Lagay ko. Yan pa lang yung nilagay ko guys. Pero walang galaw yan guys. Inano ko lang. Hindi ko kasi gumagalaw kasi yung gagalaw lang yung guys pag hint ko talaga. Pero pag yung lang yung ganyan wala yan masyado.
Tapos hindi pa yan nakalock, di ba? So ngayon, wala pang. Tapos ito naman yun sa cover. Diyan ako naglalagay. Diyan ako nagre-reinforce, okay? Yan. Common naman siguro ano. Yan. Tsaka dito. Ganyan ako nag-reinforce. Okay? And also guys, dami kong okay ah. And also guys, eto sa ano nyo, sa counter gear. Counter gear nga. Sa counter gear nyo guys, ang pinakamaganda nyo dapat gawin dito is yung 620 na bearing. Ilagay dito. And then, pagkatapos nyo maipasok yung 620 na bearing, lagyan nyo ng ganito. Yung bearing cover nya, bearing cups or eyelet na tawag nyo. Yan yung ilagay nyo. Okay? Mababawasan yung galaw ng counter gear. Okay? And so, yan. Yan. So, pakita ko guys ha. Tingnan nyo mabuti kung ano. Walang ano na yan, walang movement na yan. Walang magiging movement yan. Kasi wala. Nilakasan ko na yan guys na ano. Kanina ito malakas, sobrang lakas na to. Okay. And then if kunyari guys, maglagay kayo ng ganito guys. So ganito gawin nyo. Maglagay kayo nyan. Yan. Tsaka dyan. If in case maglagay. Kasi ako guys, minsan hindi ako naglalagay ng ganito. So pero if kunyari lang maglalagay kayo. So nagalaw pa ba? Masyado. Gagalaw pag ano. Ito. May galaw konti. Pero ang ano yan. Okay. Yan yung mga nilalagyan ko para hindi siya gagalaw na. Ito kasi ano kasi ito eh, medyo may galaw kasi ito konti. Wala, yan na lang talaga yung ginagawa ko. Minsan tinatatlo ko to dito, pero somehow yan lang talaga ginagawa ko guys. Uy, hindi pa ko pala nalagay yung counter gear. Okay. Okay ko yan. Wait lang. Hindi ko mailagay guys eh. Wait lang guys ha. Okay. So yeah. I think that's it. Yun lang. Yun lang yung ano. Yun lang yung ginagawa ko for para ay ano pala guys. Ito na part. Since naglagay na kayo ng mga pang-reinforce na hindi siya gagalaw guys. Ito guys, lagyan nyo naman ng screw. Ano kasi, well, sa base nung na ano ko naman, na experience ko naman so far, hindi ako natanggalan ng ganito, naangatan ng ganito nung naglagay ako ng ganyan. Pero nung maglapag ako ng 5 lanes, tapos anong layout ba yan? 2023 ata na layout yun, nakalimutan ko. Basta merong mataas na bagsakan nun guys, na as in syempre 5 beses iikot eh, bagsak na nga. Umangat pa rin siya. So ang ginawa ko, nilagyan ko talaga ng screw. Yun yung ano, yun yung nangyari. But after nun, lagyan ng screw, wala na nung naging problema, hindi na umaangat. Pati yung sa harap, wala na din, hindi na din umaangat. So kaya ano na, hindi ko na, wala na akong, so yun lang. So yun lang about sa VZ na ano, pag anong gagawin sa internals. So hope bro, Florence Anthony, if siguro bro na ano mo na, nagawa mo na siguro yung iba. Pero if meron pang hindi ka na ano, nalagyan, okay lang. Try mo subukan, baka makakatulong din sa iyo. So okay guys, that's it. Yun lang yun sa video natin dito. And thank you for watching.